Okay, so blessed morning no kanatong tanan. Welcome sa bini nga programa no sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God, and again I am your host, Pastor Jurim Il Canilio. No, so blessed morning. blessed morning no kanatong tanan. Welcome gid mga igsoon no. So nining programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God, and again I am your host, Pastor Jorim Canilio. No, today is Tuesday. Today is Tuesday, May 20, no? So May 20, 2025. No, so shout out no sa tanan ng mga sa tanan MOTLGC family, no, MOTLGC family worldwide, no, so glory to God. Then shout out Gob Famila, no, shout out no kay Go Fam Baricuatro. God bless. And then okay, shout out also, no, shout out, okay, God bless, no, shout out no kay Mayor Al Festolante, no, God bless. And then last also, no, shout out okay, glory to God. Okay, so shout out kanatong tanan. Welcome nini nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God, and again I am your host, Pastor Jorim Canilio, no. So glory to God no mga igsoon. Salamat gyud sa Ginoo igsoon nini nga kabuntagon din magatuon magapamaladong usab kita no sa pulong sa Dios. Shout out no kanatong tanan no sa tanang mga viewers and listeners around the globe. Blessed morning. No, thank you for watching, no. Salamat gyud sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, no, nga padayon kita no nga kita nga nagatuon, nagapamalandong sa pulong sa Dios, Luzon, Visayas, and then Mindanao. No, glory to God, no. Glory to God no kanatong tanan. Gipukan sa pitas Ginoo aron magatuon, magapamalandong sa pulong sa Dios. No, so welcome no kanatong tanan, kanatong tanan kaninyo igsoon. Salamat gid sa inyong mga kinabuhi no. Din ang Dios nagapukaw kanato ug wala gid nasayop ang Dios no pagpukaw kanato tungod kay pagmata nimo pulong sa Ginoo no ang atong paminawan diretso, no. So maniingon nga dili nagmahay no ang Dios ngano gipukaw ko kay giuna nato siya, no. Giuna nato siya, and then ato siyang ginapasidunggan o ginahimaya, no. So glory to God mga igsoon. Salamat gid sa igsoon nini nga kabuntagon. Okay, so again no kung namoy mga pangutana, just comment down, no. Kung may tanong pa, just comment down. Then kung may mga babatiin po kayo, no, just comment down. No, kung may babatiin po, just comment down. And then kung may kung may babatiin, just comment down. Kung may tapos kung may mga
may mga alampuanan, no, kung namoy patabangan og ampo, no, igsoon, no. So kung namoy patabangan og ampo, no, just comment down mga igsoon, no. Salamat gyud sa Ginoo igsoon, no, nini nga kabuntagon diin padayon kita, no, nga magatuon magapamalandong sa pulong sa Dios. Okay, so igsoon sa atong pagtuon, no, sa atong pagtuon pagpamalandong sa pulong sa Dios nini nga kabuntagon, please open your Bible with me to the book of Philippians chapter 2, chapter 3 I mean, no, chapter 3 verses 12 to 21, no. So Philippians chapter 3 verses 12 to 21. So nakabunta, no, no, Philippians chapter 3. Pukaw na si Kisiya. Philippians chapter 3 verses 12 to 21. Okay, na magigsoon, no, sa ato kining pagbasahon, no, nada sa New Testament magigsoon, no, New Testament, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, and then Philippians, no. So Philippians chapter 3, no, Philippians chapter 3 verses 12 to 21, no. The word of God says, yun ini, pagdagan paingon sa dag-anan. Okay, the word of God says, wala ako magpasabot, no, wala ako magpasabot, okay, wala ako nagpasabot nga nakabot ko na kini o nahingpit na ako, nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabot niini kay ako iya naman ni Kristo. Okay. And then verse 13, hinuon mangigsoon wala gayud ako maghunahuna nga nakabot ko na ang akong gitinguha, ang himo ko mao ang pagkalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa akong mahimo aron makaabot sa dag-anan. Verse 14, busa magdagan ako, no, okay, busa busa magdagan ako diretso gayod sa daganan aron maangkon ko ang ganti sa pagatinawag sa Dios pinagi ni Kristo Hesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Verse 15, kitang tanan nga hingkod na sa pagtuo angay nga magbaton sa samang hunahuna apan kun kamo adunay laing panghunahuna ang Dios na maoy magpadayag ni ini kaninyo. 16, apan bisan unsay may tabo magpadayon gayod kita sa unahan subay sa pagkinabuhi nga atong naangkon. 17, magsuon padayon kamong tanan sa pagsundog kanako gipakita na namo kaninyo ang hustong panig-ingnan, busa sundugan ninyo kadtong nagsunod niini. 18, gisultian ko na kamo niini sa makadaghan ug karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha dunay daghan nga nagkinabuhi sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo sa cross. Verse 19, musagko gayud sila sa kalaglagan ang ilang gipakaubos ang ilang gipakadios mao ang ilang lawas ng kailibgon og nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw ug nagunahuna lamang sila
sa mga butang nining kalibutana. 20. Apan ang atong puloy-anan ana sa langit ug mahinangpon kitang magpaabot sa pagani sa atong manunubos gikan sa langit ang Ginoong Hesukristo. 21. Ilisdan niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon sama sa iyaha pinagisagahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan, no? Ang Ginoo magadugang sa pagpanalangin sa mga pulong, no? Magaampo kita. Yes, Father God, yes, Lord Jesus, His Holy Spirit, Father God, I come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Thank you for being with us, in us and for us. Salamat, Holy Spirit, gaman ka nga Diyos, walay katapusan, in Jesus' name. Lord, without you, I am nothing, Holy Spirit, kung wala ikaw. Walay pulos kini nga programa, ginaknalis nako ang imong nga presensya, nga mo'y magatudlo kanako. In Jesus' name, you are the best teacher, you are the best comforter, in the name of Jesus. Salamat, Father God. Salamat, Holy Spirit, all the glory and honor, Lord. Si Apostle Paul, gidalang panyo ang atos mga masakiton, nangaay silang tanan, ug nanggulang dito mga espiritu. Lord, si Apostle Peter, Father God, Lord, gidalang mga masakiton nga, nalang siya mga anino ang mga masakiton, ug nangaay silang tanan, ug nanggulang dito mga espiritu, in the name of Jesus. Father God, right this moment of time, every viewers and listeners, Father God, Lord, as they hear your word, as they watch this live, Father God, Lord, they are now completely healed, in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ, most precious name, Lord. I am just a microphone siyang mapulong. Thank you, Father God. All the glory and honor belongs to you alone in Christ, most precious name. Amen. And amen and amen. No, so blessed morning, no, kanatong tanan, kaninyong tanan maigsoon, no, sa atong pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Dios. Igsoon, dahil ko kamusta sa katopiko nga pressing on towards the goal. No? Padayon kita sa pagpangalagad sa Dios, ang tumong nato nga mahuman nato ang atong goal. No? Padayon sa pagpangalagad nga naghuna-huna sa atong pinaka-goal sa kinabuhi. No? Ikaw, igsoon, unsa may imong goal diha sa pagpangalagad sa Dios, no? Unsa may imong goal sa pagpangalagad sa Dios, no? Kabalo ba tay igsoon nga we are serving God, and then serving God is our responsibility, is our duty, no? Kabalo ba tay igsoon nga ang atong goal is mao ang paghimaya sa Dios, no? O atong paghimaya sa Dios mo ni atong goal hangtod na mahuman kita, no? Hangtod mahuman kita, hangtod mamatay kita, natawagod kita sa Dios, no? Ngadto sa atong langit nung Pinoy-anan. So diha mahuman ang ato nga goal, mga igsoon, no? Muna kun imong sabton pagayo, your obligation, no? Your duty, your responsibility is to serve God. No? Is to serve God, mga igsoon. Mao ang pagpangalagad sa Dios as long as you live. No? As long as you live, we are serving God. As long as we live. No? Samtang buhi pa kita, mangalagad gyud ta sa Dios, igsoon. No? Blessed morning, no, kay Pastor John Frankie Alvarez Calderon. Pastor, blessed morning. No, thank you for watching, no. Pastor John Frankie Alvarez Calderon, no, pastor sa New Creation, no, under ni Pastor Ron Jantion. No, so blessed morning, Pastor. I decree and declare abundant blessings to you and to your family in all aspect of life. Sickness and diseases, problem and worries are not your portion, but good health, good wealth, prosperous life, God's protection, God's provision are your portion in the name of Jesus. Whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus' name. And then whatever your hands do it,
God will make you always prosperous. Whatever challenges you're facing right now, you're always victorious. Si Satanas ray pildiro. Si Satanas ray masakito, dili ikaw. In Jesus' name. No, Pastor John Frankie Alvarez. Pastor, nanya ko i-message sa imo. Nanya ko i-PM sa imo. Okay, so sa itong pagpamlang sa punong sino, first, Philippians chapter 3, 12 to 21, is kanabang point nga, dagan paingon sa daganan, no? Padayon kita, di lang kay lakaw, dagan jud. Nganong dagan man pod, no? Pagdagan paingon sa daganan, pasabot dili pwede nga magpahulay-hulay. Dili ta pwede magpahulay-pahulay ta. Dili pwede mag-relax-relax ta. So ingon din ang title, pagdagan paingon sa daganan, ngano magyud nga magdagan, dili man pwede maglakaw, no? Ngano maglakaw rata pastor, kanabang wukaton or maraton, no? Maraton la kay ingon diha ang kutob sa mudagan, kutob sa makabot mudaugman, no? So muna ko nimong sabton pag ngatong sabton pag nganong pagdagan magyud, nganong dili man lakaw, pwede maglakaw na lang ta kay para, no? Pwede ra man ta maglakaw para relax ba? But you know what igsoon? Kailangan tatakbo tayo, no? Blessed evening, blessed morning, no? Kay Dilia Doloroso Madani. Blessed morning, Pastor, from Dilia, Butsoy and Phil. Okay, blessed morning diha kaninyo. No, kumusta naman kamo? No? Long time no text, but now comment, no? So blessed morning, no? Kay Dilia, kay Phil, and then kay Butsoy, no? Igsoon, ingon din adunay pipila ka butang atong pagatunan igsoon regarding sa running, pressing on towards the goal, no? Pressing on towards the goal. Number one, our goal, Christ and the upward call, no? Ang ato day nga goal day maudi ay si Kristo. So dapat masabtan nato igsoon ngang atong goal sa pagpangalagad sa Dios maora gyud si Kristo. O kana bang gitawag kita sa Dios, no? Nini nga buluhaton, gitawag kita sa Diyos nga buluhaton, dapat atong himuon. Muna ingon baga, tinawag ka para sa ganong trabaho, dapat tatapusin natin. No? Gitawag ta para nga goal, dapat tatapusin natin. Hindi pwede na basta-basta lang. No? Hindi pwede na basta ka lang tumakbo, basta ka lang hello. It's not. Hello? Muna ko nimong sabton pagayo, kung atong tanong pagayo, dapat unang-una, masabta nato ang ato nga goal, no? Press on towards the goal, no? Press on, padayon kita sa atong tumong sa pagpangalagad sa Dios, no? Padayon kita sa atong tumong kay man hinungdan nganong niya ka, why God allow us to live until this moment of time? Why God created us? What is the reason of God? Why He created us? No? Igsoon, press on towards the goal. Pasabot, padayon kita sa pagdagan hangtod sa daganan. Walay pildi-pildi. Ang muundang nadiha. Ang muundang, Ansel, ang muundang pildi. Hello? Electric fan. Muna ko nimong sabton pagayo kung atong tapay, press on towards the goal. Padayon kita sa atong pagpangalagad sa Dios. No? Padayon kita sa atong goal to glorify God. Ang atong goal mao si Kristo igsoon, no? Our goal is Christ and to fulfill the call that God called us. Hello? So dili pwede mga igsoon, no? Dili pwede nga sa atong pagpangalagad murag joke lang ka, no? Dili pwede igsoon nga sa atong goal, no, sa atong pagpangalagad igsoon, kana bang sa atong goal sa atong pagpangalagad igsoon is kana bang unsa na? Basta lang ka nagdagan, bala na basta. Hindi eh. No? Dapat igsoon sa atong pagpangalagad sa Dios. Ang goal na to is to glorify God. No? Our goal is to glorify God. Wala nay lain igsoon.
No? Walay lain na tumaningon nga praising on to, dapat unang-una maintindihan mo, masabtan mo, malaman mo, dapat nasa puso mo kung ano ba talaga ang goal mo. Unsa ba gyud ang atong goal sa pagpangalagad sa Dios? No? Unsa ba ang goal nato sa atong pagsimba? Unsa ngano man gyud ngano man gyud magmata sa buntag, mubasa kag Biblia? Ikanabuhi nato ang naa sa pulong sa natong gibasa. Ngano man gyud igsuon nga kanabang magsimba man gyud ta. Ngano man nga ato yung ngano magpugong man gyud ta sa tong kaugalingon nga kita may hari, kita may magbuot. Ngano man nga minsan nga lang tayo mabuhay sa mundong ito. Bakit magtitiis pa tayo? Kaya nga may goal ang mga tao, no? Inom, pagmaya, pag-enjoy, to kay ugma mamatay ka, no? Kailangan mag-enjoy tayo, no? Kailangan mag-enjoy tayo kasi bukas mamamatay. Minsan nga lang tayong mabuhay sa mundong ito. So dapat lubos-lubosin na natin. Di ba? Minsan lang tayong nabubuhay sa mundong ibabaw. Dapat mag-enjoy tayo, hindi natin yung kailan pang magtiis tayo sa buhay, maghihirap pa tayo. Ano bang silbi ng pagsisikap ko? Ano bang silbi ng kayamanan ko kung magtitiis naman ako? Hello. Muna ka na mong sabton pag-igsoon kung atong tan-aon pagayo, focus or press on towards the goal. Then our goal is Christ. Our goal is Christ and the upward goal. Ang goal natin mga kapatid is si Kristo at yung heavenly calling natin. Dapat tinawag ka ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. No? Tinawag tayo ng Diyos. Anong nagtagalog man ta? Ate Tess, andyan ka na ba? Tinawag tayo ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Dapat gawin natin na masaya siya. Mapasaya natin siya. We need to glorify God. Hello? We need to glorify God. Igsoon, kung tanaw na to pag-ayo, no? Take note, dapat intindi natin at maintindihan natin, dapat maintindihan mo at malaman mo at isa sa puso mo, no? At isa sa puso mo mga kapatid, that our goal is Christ. Our goal is to glorify God, to glorify Christ, and to finish the calling, the heavenly calling that God called us. Mali pa'y mangganita kung tawago lang tag presidente. Kabalo ba kay Zon? Ito gusto kong maintindihan natin to. God want us to understand these things. Okay. Alam mo, yung mga politiko, yung nasa gobyerno, mga politicians, no? Mga politicians natin. Barangay councilors, kapitan, municipal councilors, city councilors, mayor, board member, congressman, governor, vice governor, and then senator, vice president, president. Ito gusto ko ibubuking ko sila. Alam mo ba na gagastos talaga sila, no? Gagastos talaga sila, hindi lang sa pera. Gagastos sila ng pera, gagastos sila ng oras, gagastos sila ng mga kahit ano. Para lang makapaglingkod sa tao. Take note, kapatid. Okay. Itong mga politiko natin, ibubuking ko sila. Gagastos sila ng pera.
Gagastos sila ng oras, kayamanan lahat. Emotion, mental, physical. Gagastos sila para lang maglilingkod sa taong bayan. Hello? Maglilingkod sila sa taong bayan. At saka, yung taong bayan naman, after silang maglilingkod, inuubos sila yung ability nila, ability, talent, skill, treasure, time. After that, ang iba ipapakulong eh. Tapos, lahat ng mga pagsisikap nila, lahat ng mga ginagawa nila, kayamanan, oras, pawis, dugo at pawis, ginugugol nila para lang sa paglilingkod sa sangkatauhan, ipagkatapos niyan, kakalimutan lahat yan ng tao. Kahit ibigay pa nila lahat sa tao, sa taong bayan, yung taong bayan na lang yan, sila din yung magpapakulong. Mag-file ng case para ipakulong yung mga tao na yan, yung mga government officials natin. 'Di ba? Si Duterte ginawa niya lahat eh. Sabi na, itong mga ginagawa ko dito para sa akin, kundi sa mga anak natin, sa magiging apo natin. Para ba to sa akin? Para ba to? Alam mo yung pamilya ko na 'di ba? Nalagay na sa alanganin. Yung buhay nila, nakipagtalo sila, nakipaghabulan sila kay kamatayan, nakipagtaguan sila kay kamatayan para lang sa taong bayan. Di ba? Pagkatapos nila maglingkod sa bayan, ano nangyari sa kanila? Pakukulong. Tapos yung buhay nila, lahat ng mga sikreto nila ay binubulgar na lahat. Hello. Take note ha, ginagawa nila lahat. Kayamanan, ability, skills, dugo, pawis, lahat ng nasa kanila, ginagawa na nila. Ikaw ngayon kapatid, ano bang ginagawa mo para sa paglilingkod sa Panginoon? No? No, blessed morning, no, Pastora Ria Kinatad Canrigas. Pastora, blessed morning. I declare and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Good health, good wealth, prosperous life are your portion in Jesus' name. Hallelujah. No, kay Dilia, no, kay Dilia Doloroso Madani, kay Dilia, kay Phil, kay Butsoy, I declare and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to you. No, sickness and diseases are not your portion in Jesus' name. No, kay Pastora Janet Mahal, blessed morning. I declare and declare abundant blessings to you and to our family. 100 billion dollars, no, ang ibibigay ng Diyos. Natanggap na natin yung 100 billion dollars, no, para sa gawain ng Panginoon. MOTLGC worldwide, glory to God. No, good health, good wealth, prosperous life are your portion in Jesus' name. Talagang nagbaha ang mga blessings sa buhay mo. The heavens, the windows of heaven are being open to pour out to you abundant blessings. Okay, so, manakon mo siyang tanong pagayo, ano ba yung focus mo? No, tingnan natin na, i-compare lang natin. Yung mga politicians natin, they give their time, they give their time, their strength, everything. Skill, treasure, dugo, pawis, kayamanan, oras, lahat para lang sa paglilingkod sa tao. Then after that, ikukulong sila. After that, ikukulong sila. Nakipaghabulan sila kay kamatayan. Nakipagtaguan sila kay kamatayan para lang maglilingkod sa bayan. O di ba? Ang ganda. Ikaw naman, Kristohanon, kumusta ka? Ikaw naman, Kristohanon, kumusta ka? Ginagawa mo ba ang ginagawa ng mga politiko?
They give all their best just to serve the people. Then after that na ginagawa nilang lahat, mawawala lang yan sa isipan, sa puso ng tao, ikukulong sila. Ikaw naman ngayon, Christian, the Word of God says, no? Ano yun? Matthew chapter 10 verse 42, no? Matthew chapter 10 verse 42. Even a glass of cold water, no? May reward na ka sa Panginoon, no? Tapos 1 Corinthians chapter 15 verse 58, no? Your labor in the Lord is not in vain. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, hindi yan kakalimutan ng Panginoon. Even a glass of the cold water you give, hindi lang, no? You give sa pinakaubos, no? Sa pinakaubos nga alagad sa Dios, may reward kay. Hello? May reward kay. Di ba? So muna ko na magsabton pa kung atong tan-awon pag-ayo mga igsoon, mo na ang pinakanindot, no? Mo na ang pinakanindot nga ang Dios igsoon maghahatag siya kanato og reward, no? Maghatag kanato siya dili niya kalimtan unsa man ang ginabuhat, no? Unsa man ang ginabuhat para sa Ginoo. You have a reward. What you did in Christ, hello, God will give you rewards, mga kapatid. That is why, hindi man tayo naglilingkod para lang sa reward na yan, but we need to serve God, no? We need to serve God, mga kapatid. We need to serve God because our goal is to glorify God and to fulfill and to finish the calling, to fulfill our calling. Hello. To finish our calling, the heavenly calling. That is why we need to focus towards the goal. Our goal is to glorify Christ, to glorify God. Our goal is to finish the calling, the heavenly calling. Alam mo ba, kapatid, na tinatawag ka ng Panginoon para maglilingkod sa Kanya? No. Hindi lahat kapatid, no? Hindi lahat kapatid ay tinatawag, lahat tinatawag, pero hindi lahat ang naglilingkod sa Panginoon. Hello? Now, there are 3 secrets how to finish our goal. How to press on towards the goal. No? There are 3, no? There are 3 secrets how to fulfill, no? How to fulfill our goal. Number 1, no? The goal, take note, the goal and the upward goal. No? What is your goal in life? No? Ano ba ang goal natin? Dapat maiintindihan mo yung goal natin. Ano ba ang nagtagalog matang wala pa mo sa ating test? No? Unsa ba ang goal nato, mga igsuon? No? So dapat intindihin natin what is your goal? No? Ano ba ang goal natin, no? Ano ba ang goal mo, no? Take note. Number 1 diyan, no? The goal. Okay, the goal. The goal is Christ. The goal is Christ and the heavenly calling. Okay? The heavenly calling. Yan ang goal natin, no? Yan ang goal natin, mga kapatid. Na pasayahin si Jesus Christ, no? Our goal is Christ and the heavenly calling. No? Kabalo ba ka nga si Jesus may nagpalansang sa cross? Jesus Christ on the cross of Calvary. No? For you to be saved. No? Dapat, no? As we serve God, take note. Ito yung gagawin mo, no? Forgetting the past. No? Forgetting
the past. Tingnan na sa verse 13. Forgetting the past. Kalimutan natin yung nakaraan. No? Forget the past. Kasi pag palagi mo yung iniisip yung nakaraan, si Satanas palagi yung i-remind sa'yo. And then, luyahan ka, di nako, pakyas nako, di nako ganahan. Kamate ng mga taong adunay phobia. No? Kabate mga taong adunay phobia, dili na sa muliho, kay hadlok na sila. No? Dili sila mo pursue, kay mahadlok na sila. No? They will not pursue their goal. No? They will not pursue their goal. Why? Because takot yan sila eh. Takot na yan sila, mga kapatid. Ayaw na nila. Takot na sila. Hello? Kaya nga, as a child of God, always remember that your goal is to glorify Christ and to fulfill the healing. No, blessed morning no kay Manang Marlo Almirez. Manang Marlo, blessed morning Manang. Thank you for watching, no. Shout out kay Tia Marlene, then kay Eileen, kay Brad Riner Almirez, kay Shiba, kay Shabi, kay Joseph. Yan lang ang alam ko. No, so blessed morning Manang Marlo Almirez. Thank you for watching, Manang. Manang, I decree and declare, Manang Marlo, I decree and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Good health, good wealth, prosperous life, protection, and then God's provision is your portion in the name of Jesus. Sickness and diseases, poverty, problem, worries are not your portion in Jesus' name. Whatever your situation is, whatever challenge you're facing right now, you're always victorious and prosperous in Jesus' name. Okay. So, kaya nga yung mataong may phobia, ayaw na nila eh. Ayaw na nilang magpursige kasi takot na sila. Ikaw naman, huwag kang matakot. Just forget the past. Forget the past. Importante, kalimutan mo na yun. Tanaw ko din sa kwan. Hebrews chapter, no? Hebrews chapter 10 verse 17, no? Hebrews 10:17. Their sins and their iniquities will I remember no more. No? Lahat ng kamalian nila, lahat ng kasalanan nila, kinakalimutan ko na. Hello. Kinakalimutan ko at hindi ko na alalahanin pa. Hello. Muna ka naman ito pagayo, aron nga padan kita mga lagad sa Dios, mga igsoon, no? Aron padan kita makapangalagad sa Dios, ang atong himon mga igsoon, kalimtan na nato ang nangagi, no? Kalimtan na nato ang mga nangagi na hindi yun makatulong sa atin eh. Hindi yun makatulong mga imong naon permente imong nangagi, dili na makatabang sa ato. Makadaw tinuna imbis nga ganahan ka, no? Ibig nga ganahan ka, ibig dasig ka, ang resulta luyahan ka naman. Sige makagunahuna sa mga nangagi. Dili nako. Ang pangutana karon, kung ayaw na ng Dios na magpursigi ka nagpadayon ka, dapat gipatay na ka. Dapat wala na nagipukaw karon. No? Dapat wala na ka nagipukaw karon, mga igsuon. Dapat gahapon ka na lang taman. Dapat 2024 ka na lang taman. Kaya wala naman kay pulos ka ron. Failure naman ka. Naman kay failure sa nangagi. Dapat wala ka nagipukaw. Sige magkagpakasala raba. So wala ka nagipukaw. Pero ang pangutana, bakit? Ate Tess, andyan ka na. Nagtatagalog na ako kanina pa. Ate Tess, blessed morning Ate Tess. God bless. Okay, Ate Tess, I declare and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to you. Prosperous life, good health, good wealth, a worry-free life, a problem-free life is your portion in Jesus' name, in Jesus' name. Sickness, diseases, problem, worry, fear are not your portion. But all God's blessing, God's favor are yours in Jesus' name. Kapatid, muna kung imong tanawon pagayo, no, kung imong tanawon pagayo, dapat kung ayo na ng Dios na mabuhay ka kasi palagi ka ng failure. Perminter makapakyas Jurim, perminter makapakyas Janet, perminter makapakyas
Tess, dapat ayaw na. Hindi na kita buhayin pa kasi wala ka namang kwenta pa. Wala ka namang silbi. Palagi ka naman lang palagi ka lang nagpakasala. Palagi ka lang failure. Hindi ka na, wala ka nang kwenta pa. Dapat din tayo binubuhay pa ng Panginoon. Bakit hanggang binubuhay pa ta? Bakit hanggang binubuhay pa tayo? Tapos hindi lang tayo binubuhay ng Panginoon until this moment of time, but God poured out abundant blessings, good health, provision, protection, and lahat ng kinakailangan mo, binibigay ng Panginoon. Wala ka pang silbi sa Panginoon dyan? Bakit binigyan niya lahat ng kailangan mo? Bakit yung cellphone mo, ilang bisis ka na nagpalit-palit? Yung cellphone mo, hindi keypad O, di ba? Latest model pa. Yung cellphone mo, hindi keypad, latest model pa. Yung mga damit mo, ay grabe, osong-oso ngayon. Ito yung mga trending sa ngayon. Tapos yung lipstick mo, yung foundation mo, yung mga lotion mo, trending sa ngayon. Kung wala ka ng kwenta pa sa Panginoon, bakit pa binigyan ka niyan? Bakit gusto pa ng Panginoon na gumanda ka? Bakit gusto pa ng pinanggumanda ka, lumakas ka? Wala ka naman palang kwenta. Kaya nga, dapat namatay ka na sana. Bakit ang buhay ka pa? Yung lipstick mo ay grabe. Yung lipstick mo parang, viral sa ngayon. Talagang halinon yun. Tapos yung damit mo ay usong-uso ngayon sa mga K-pop. Tapos nasa merkado talagang mga latest model, mga talagang trending O, di ba? Yung eyelashes mo, yung color ng kilay mo. Tapos yung mga gamit mo naman, mga latest, ang tanong, wala ka namang kwenta Bakit binigyan ka ng Panginoon yan? Bakit gusto ng Panginoon na maganda ka? Magsuot ka ng marangya, magsuot nga ng pangmayaman. Dapat may mga gold ka kasi anak kita bakit binihisan ka? Bakit binapaganda ka kung wala ka na walang kwenta? O, di ba? At ito sa galing-galing ko na. Dahil may plano pa ang Diyos sa iyo, because you are so potential in his church, in his vineyard. Because you are so potential, because you are so precious in His sight. Kaya nga, may mga alahas ka. May mga lotion ka, ang ganda-ganda, ma-viral pa nga, mga damit mo, ang ganda. Hindi ka mukhang dukha. Hindi ka mukhang timawa, mukha kang maharlika. Bakit? Anak ka ng Diyos. Pero bakit binuhay ka pa ng Panginoon? Wala ka namang kwenta. Ito yun, kapatid. Si Satanas lang may sabi niyan. Importante ito. Forgetting the past. Kalimutan mo na. Hindi mo na ngailalim mukha mo dati. Yung book mo dati na parang si Dora, kinakalimutan mo na nga Di ba? So, ngayon, forget the past. And then, number 2, straining forward. Tuloy tayo. Inadapat tayo noon. Noon ba yun? Nagkasala tayo kahapon man yun. Iba naman, this is the another chapter of my life. Kaya nga, tuloy sa paglilingkod sa Panginoon. My goal in life is to glorify God. Lord, this province of Cebu, Lord, is yours. Province of Cebu is for Christ. The congressman, the board member, the mayors, the city councilors, the municipal councilors, the barangay captains, the barangay councilors, the TANO, the midwife, the BHW, are for Christ. And that is my goal in life. To glorify God and to fulfill the calling. Naalala ko nung nagpunta ko ng Cagayan, Lord, I will ask you, Father God, that the province of Cebu, Father God, is yours. Use me mightily. That is my prayer. Nung nagpunta ko ng Cagayan, Lord, in Jesus' name, I will ask you that the province of Cebu, Father God, Lord, will be yours. Is Christ's province in Jesus' name, using Pastor Jorim, using MOTLGC family in Jesus' name. Glory to God. Glory to God. We are praying. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang ma-pray natin yung governor, province of Cebu. Governor Famila Barry 4. Lord, doon tayo mag-focus. Forget the past.
Focus, Lord. Gusto Panginoon. Pinipray na natin yung mga barangay kagawad, na-pray na natin. Na-pray na natin yung kapitan. Na-pray ko na yung mayor, yung vice mayor, yung councilors. Na-pray ko na yung mga councilor. Na-pray ko na yung congressman. Na-pray ko na yung governor. Wow! Doon tayo mag-forward. Doon tayo mag-isipin natin, Lord, I will pray, Father God, the senator, the 24 senator, Lord, I will pray, Father God, the president, the vice president, the Supreme Court of the Philippines, the president of the Philippines. That is our goal. Dapat we focus on our goal. Focus to glorify God. Do not focus on your past. Straining forward. And then, number 3, how to pursue our goal, no? Number 3, yan, pinakamaganda kapatid. Huwag man isipin yung mali. Hindi na yun babalik eh. No? Okay. The price, no? Ano ba ang price natin, mga kapatid? No? What is our price? Okay, so the price is that the upward call of God in Christ, no? The upward call. The upward call of God in... Okay, the upward call of God in Christ. O, di ba? Okay. Dapat yan. Yan yung gagawin natin. Lord, I will glorify you. I will glorify you. Dapat yung goal natin, yan yung goal natin, mga kapatid. Dapat yun yung palagi nating isipin. Unang-una, kalimutan natin yung nakaraan. Patuloy tayo sa goal natin. Dapat may goal ka. Lord, gusto ko, Lord, this AIM OTLGC building became, Lord, a 5-story building in Jesus' name. Sa 5th building, 5th floor, Father God, Lord, the TV station. The first floor is the radio station. Tapos, fully furnished. Tapos, hindi lang every Sunday yung simba natin. Dapat every day, in Jesus, every day, may simba tayo. Kasi may mga tao din na gustong magsimba. So, open yung simba natin every day. Tapos, every hour, no? Every hour, may mga wali na sa TV, eh. Okay, so itong oras na to, devotional, ako, no, from 4:30 to 5:30 Pastor Jorim, yung oras na yan. Then 6 to 7 Pastora Janet, yung magwali na yan. Tapos 8 to 9 Pastora Tess Ramirez, no, live ka doon. Okay, so 10 to 11 Pastora Ria Kinatadkan Rigas, it's your time. Tapos 12 to 1, Pastora Marivic Giro. Okay? 2 to 3, Pastora Catherine Ravina. 4 to 5, Pastor Jaime Canilio. 6 to 7, okay, 6 to 7, Pastora Jesusa Canilio. 7 to 8 to 9, Pastor Jurim and Pastor Janet. Yun. Every, kapatid. Because our goal in life, why am I here, is to glorify, to bear fruit. Dapat, kaya nga si Kristo nagpapapako doon sa krus, para maligtas lahat. So, dapat may program tayo. May program tayo sa TV, sa radyo. The whole world. Dapat ganun. Yung simba natin sa MOTLGC, hindi lang every Sunday, but every day. No, may worship tayo may worship tayo every day, and then may prayer time tayo, may mga yung buong mundo, no, na may tinatawag na prayer chain. Okay? So sa Pilipinas, yung oras natin to pray is 4:30 to 5:30 Pilipinas 'yon. Tapos 5:30 to 6:30 Lebanon. Grabe, no? Prayer time. Importante maligtas. Kasi yan ang goal natin. Bakit? Niligtas ng Panginoon. Di ba? Straining forward. Doon tayo. Then, the price, the upward call of God in Christ. So, yung price natin, pasalamatan, hindi lang tayo niligtas ng Panginoon, eh. Ito yung pagkaintindi ko. Yung pagkatawag sa akin bilang pastor, yung pagkatawag sa akin na upang mag-share sa salita, it is the price.
Niligtas ka pa, binigyan ka pa ng assigned responsibility. God is exalting you above the world. Di ba? Hindi ka lang kilala ni presidente, kundi binigyan ka pa niya ng trabaho. Na yung trabaho na walang ibang makakagawa ng ikaw lang. O di ba, price na yun. So, yung ngayon pala, yung pagtawag sa akin ng price ko na pala yun. Wow. Hindi lahat tinawag upang maglingkod sa Kanya eh. If you are called by God, package na yun. Di ba? Okay. So, how to press on towards the goal? Number 1, dapat alam mo yung goal mo. Your goal is to glorify God and to finish the goal. How do it? Forgetting the past, straining forward, and then price. Mind you, be on the price. Hello. Be on the price, hindi yung basta ka na lang. Di ba? You will finish. Okay. Next. Second, no? Second, the goal. Christ and the upward call. Then second, the hope of citizenship in heaven. Okay? The hope of nawala. The hope, no? Kasi listen man dyan yung dili atong si. Okay, the hope of the the city, the citizenship of heaven. Kapatid, no, ito yun. Ano ba yung pag-asa natin bilang tagalangit? Di ba? Take note ha, hindi na tayo taga rito, no? Hindi na tayo, isipin mo kapatid, hindi na tayo taga rito. Our citizenship is heavenly, no? Okay, letter A, under that. Our citizenship, dapat intindihin mo kapatid na hindi na makataga rito, no? Hindi na tayo taga dito pa, no? Okay, no? Dapat our citizenship is in heaven. And then, yung perspective natin, heavenly perspective. Dahil, take note kapatid, ano man eh? Saglit lang po ha. Okay. First, okay. Tagalangit na tayo. No? Tagalangit na tayo. Whether like it or not, babalik o uwi din tayo pagdating ng panahon sa langit. Because our citizenship is in heaven. Kung baga, visitors lang tayo dito sa mundo. Kung baga, we are just a visitor here on earth. We are just a tourist here on earth. Turista lang tayo dito. Mga alien tayo dito. We are visitors, we are tourists, we are aliens of this world. Our citizenship is in heaven. Dapat yung mindset mo, tagalangit ka rin. Kaya nga, iba yung mindset mo eh. Pag may problema, hindi ko iniintindi eh. Wala ka ng problema. Kasi yung problema na yan, andyan ang Diyos ko, andyan yung Ama ko, andyan si Jesus eh. Hello. So, our citizenship is in heaven. Take note. Tandaan nyo to, Atites, ha? You are just a tourist here on earth. You are just a visitor here on earth. You are just aliens here on earth. But our citizenship is in heaven. Dapat yung perspective natin itagalangit din. Ang tagalangit hindi pala away. Ang tagalangit walang problema eh. Ang tagalangit masayahin eh. So dapat may problema. Hayaan. Hindi na tabi sa tagalangit. Hindi tayo magpabaya sila. Hala siya magproblema siya. Hayaan mo siya.
Late na po. Sige lang, okay lang. 'Di ba? Hayaan natin 'yun. Tagalangit na tayo eh. No? Tagalangit na tayo, kapatid. So, ang tagalangit walang problema. Bakit? Ang problema andito lang sa mundo. Hayaan mo 'yan. Tagalangit ako eh. Wala, hindi, ano yung problema? Ano? Dapat ito yung mindset mo eh. Ito yung mindset mo eh. Ano ba ibig sabihin ng problema? Hindi ko alam anong problema eh. Kasi sa langit, wala naman tayong problema dun sa langit. Di ba? Walang problema dun sa langit eh. May problema tayo. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Pastora Janet? Pastora Tess? Sino pa? Pastora Ria? Sino pa? Manang Marlo? Wala na problema sa langit eh. Problem are not in your vocabulary. Sickness are not your portion. Unsa pa? Worry are not your portion. But good health, good wealth, prosperous life, joyful, peaceful mind, abundant blessings, worry-free, problem-free. Kasi tagalangit na ako eh. Ano ibig sabihin ng problema? Hindi ko rin alam. No? Wala na tayong problema eh. Di ba? Wala na tayong problema. Hello? So, every child of God never know, never acknowledge, never accept problem. Because the Bible says, Psalms 23, the Lord is my shepherd, no problem. The Lord is my shepherd, I shall not want. Dapat, yan yung mindset natin eh. No? Psalms 23:1, the Lord is my shepherd, no problem. So wala na tayong problemahin pa kasi tagalangit tayo. Sa langit walang problema, sa langit walang sakit, sa langit masayahin, sa langit walang inaalala eh. Ang alam doon, masayahin, naglilingkod sa Panginoon, we're worshiping God every day. Dapat kahit dito ka sa mundo, hindi mo kilala kung ano ibig sabihin ng problema. Because problem are not your portion. But problem is Satan's portion, not yours. Tapos si Kristo nagpapako dun sa krus eh. So wala ka na eh. No? Problem, worry, sickness, disease are not your portion. Hello. Tama? Okay. So oras na tayo, no? Sige, tapusin natin ito mamayang gabi. Okay, mamayang gabi. No? The hope of citizenship in heaven. Our citizenship is in heaven. We have a heavenly perspective. Wala na akong inaalala pa. Hindi ko nakakilala ng problema, hindi ko nakakilala ng sakit, hindi ko alam ano yung sakit, ano yung problema, ano yung mga alalahanin, ano yun. Kasi nagpapako si Kristo dun sa krus sa Kalbaryo. We are more than conqueror. Tinalo na niya lahat. My focus right now is to how to glorify God. My focus is to glorify God and to bear fruit for Him. Okay? Wala kang problema. Wala ka ng problema, Tites. Wala tayong poproblemahin pa. Kasi, the Lord is my shepherd, I shall not want. Just focus on how to glorify God. Now, last verse. This is the verse that I give to you. 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Yan dapat yung poproblemahin mo. Dapat ito problemahin mo. Yun bang to bear fruit for God. Okay? To bear fruit for God. Dapat yan lang. Hindi tayo dapat mag-alapan kahit ano-ano. Just focus on your goal. No? Focus on your goal. Focus on Christ. Focus to glorify God. Okay? So, glory to God. Let's pray. Father God, salamat sa pulong nimo. Salamat sa kamatuoran ng maginhatag ka ng Father God, Lord. We must to pursue. We must to press on towards the goal. Salamat niyo, Lord. Every word
nga mong nadunggan karon, Lord, in Jesus name. Ako kutong pagasilihan sa iyong hamili nga dugo, therefore dili na makalabot pa si Satanas. In Jesus name, Lord, all the viewers and listeners, I declare and declare abundant blessings to them in Jesus name. In all aspect of life, sickness and diseases are not our portion. Worry, problem are not our portion in Jesus name. But Lord, our goal is to glorify you and to fulfill and to finish the heavenly calling. Lord, salamat Ginoo kay Lord, bisan asa may paingon unsay pagabot ng for God, Lord, is to glorify your name. Salamat Ginoo kay Lord, daghang kalag, daghang mga katawan Father God, Lord, ang nakaangon sa kalawasan using this program in Jesus name. Thank you Father God, salamat Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen. Amen and amen. No, so blessed morning no kanatong tanan. No, Ate Tess, blessed morning. Pastor Janet, mahal, blessed morning. And then sino pa ba dito? Manang Marlo, blessed morning. And then also no kay Manang Marlo, and then kay Ria Kinatadgan Rigas, blessed morning. No, kanatong tanan, kaninong tanan, blessed morning. God bless us all. See you tonight 7 to 8 p.m. ng gabi. God bless. Thank you for watching.